Good morning, MMB2. Binabati ko lang yung mga chatters and listeners in MMB2 Tambayan and Tiny Chat. Magandang umaga or gabi or kung ano man ang oras ninyo dyan. Tanghali, madaling araw. Kumusta yung mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, sa Australia, sa Europe, lalong-lalo na dyan sa Germany, sa Norway, Sweden, Belgium, France, Italy, Switzerland, and Denmark, at sa Luxembourg na rin, at sa Czech Republic. Inapyaw na eh. Sa Spain rin at saka sa sinabi ko na ba yung UK? Hindi pa, no? Sige. Gusto tayo dyan. This is your Kuya JR driving again on a Friday, on a beautiful Friday morning. Okay, 70 degrees ang ating temperature. Ang oras natin, alas 7:45. Sa English pa, 7:45 a.m. Pwede na bang maging DJ? Ha? Ang ating speed, mga kapatid, ay 62 miles per hour lamang. Ha? Sa kilometers, mga 100 kph. More or less. At ang speed limit dito, para hindi ka matikitan ng alam mo na, mga nag-aabang dyan. Marami dito nag-i-scan. 60 miles per hour lang ang dapat takbo mo dito. Yep. Pag yung magpas ka, pasensyahan. Okay. So, music muna tayo, ha? Okay. Wrong genre. Change the music. They're gonna fix the problem. I think he would be happy. Steve Birds was a friend of David. We've done. Oh, balita yata ito. Actually, this is my favorite talk show station sa Seattle. 97.3 Cairo Radio. This spring, David was pedaling twice a week between Federal Way and Seattle. His job was to expedite. Okay. Put your hard hat on. Month in memory of Gold, Murano Glass, and Paves. Sooner or later. And gone. 27. Anyway, ang petsa pala natin, ha? Kasi itong video na to baka curious lang kayo kung anong taon ngayon. 2013 May 2. Ayan. Sa Tagalog pa, Mayo 2. Actually, Spanish yan, ha? Mayo 2. Paano ba yung 2013? 2,000. Actually, 2013. Sa kapanahunan ni Kristo. Ayan. Masyadong hindi maganda sa pandinig ang Tagalog. Dapat mix na lang natin, ano? Okay, ang petsa ngayon, mga kapatid, ay May 2, 2013. Diba okay? Diba? Yeah, it's time for a change, bro. Yep, we have to adapt the technology, not just in terms of the gadgets, the computers, all that stuff, all that good stuff. Also, we have to adapt for new languages that
we create on a daily basis. Actually, tao po ang gumagawa ng lingwahe natin. Nag-evolve siya, or anong tawag na? Evolution sa English, ha? Sa malalim na religious terminology, yan ang tinatawag na creation. Ang language ay kinikreate din yan, tulad ng mga language ng mga bading, di ba? I don't know kung ano na ngayon ang mga language nila, ano ang tawag dyan. Pero dapat i-adapt natin, or i-apply natin, i-update natin, i-edit natin ang ating lingwahe also, or language, o salita, di ba? Kasi balang araw mawawala na yung Bisaya, Tagalog, magiging mix na yun eh. Mag-isip tayo ng magandang tawag dyan, ha? Sa future language combinations of dialects or languages. Ngayon, hindi pa na-invento ang tawag dyan. So, sa future, maybe 100 years from now, 1,000 years from now, iba na ang language natin. Kasi sinasamahan din yan ng computer language eh, di ba? Meron pang mga acronyms. Sumusulpot from time to time, di ba? Tulad ng apps, salitang apps. Kalahin mo ba namang application, di ba? Ngayon, apps na lang ang tawag. So, di ba? Ganun talaga eh. So, ano sa tingin nyo guys? Ang magiging language of all. Siguro magkakatotoo ang yung sinasabi sa Bible daw, na magiging isang bansa o isang government na lang tayo, isang salita balang araw. Maaaring magkakatotoo yan kasi sa advancement of technology, may mga bansa na meron na rin mga internet. Yung ibang bansa restricted pa rin sa mga ganyan, di ba? Balang araw ibibigay din yan. Magiging democracy din natin. Anong gusto ng tao? Bakit magbabawalan mo yung mga tao sa ibang bansa na gumamit ng internet, makipag-communicate sa ibang bansa o ibang culture, di ba? Bakit mo sila pagbabawalan? Meron na nga ngayong mission sa Mars. Yeah? Who knows, di ba? Kakaroon ng community sa Mars. Pero sa tingin nyo guys, magiging successful kaya yan? Parang magtatanim tayo ng tao doon para maging Earth din balang araw. Kumbaga si Adan at si Eva ilagay natin doon. It's amazing, right? Parang ikaw na ang Diyos, ikaw ang gumawa ng daigdig nila, ha? It's crazy, man. So, kayo, kung bibigyan kayong chance, magvo-volunteer ba kayo na tumira sa Mars? One-way ticket to Mars? Siyempre, bibigyan kayo ng mga pagkain sa loob ng normal na life expectancy ng buhay. For example, 50 years kayo doon. Pag sa tumanda ka na, mamatay ka na. That's normal, right? So, bibigyan kayo ng food supply, 50 years. Siyempre, may babae, may lalaki. Meron ding internet doon. Ha? Oo. Ang transportation nyo, siguro yung spaceship nyo. O yung rover na tinatawag, di ba? O, magdala kayo ng bisikleta. Kaso wala pang mga kalsada doon. Puro buhangin. Buhangin siguro, o mga, I don't know. Pero para siyang, di ba, lupa na natuyo. Mamaya, tatalakayan natin yan sa pagbabalik ng ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Kuya JR, aka Patatas. Ang sabi nga nila, ang chat
ay kathang-isip lamang. Yan po ang sabihan ni Kuya JR. Ang chat daw ay kathang-isip lamang o gawa-gawa lamang ng mga makikitid na utak. I don't know if that's the right translation. You guys can translate it in your own way, but ito lang masasabi ko, huwag kayo magseryoso sa chat unless na-meet mo na itong tao na to in person o may bonding na kayo. Pero hanggat wala pa online lang kayo, puro lang kayo Skype, Facebook, webcam sa tiny chat, ganyan. Huwag kayo titiwala ka agad. Isipin nyo, katang-isip lang yan. Baka nga ikausap nyo, girlfriend nyo, baka lalaki yun, di ba? Who knows? Malay mo, yung paa niya plastic, di ba? Hindi mo rin alam. Tsaka malay mo, baka buntis yung kausap mo. Oh, di ba? Meron siya mga 8 months pregnant na eh, nag-chat, tapos single. Oh, di ba? Nag-ano rin sila, online na mga relationship. Parang naglalaro-laro lang din. Yung iba dyan eh, may mga sakit ay may mga kapansanan, yung iba may mga taning na buhay. Dinadara lang sa chat yung kanilang natitirang quality of life, di ba? Like, sila naman ang buhay natin eh, di ba? So, sige, abangan po natin ang susunod na programa. Hanggang